nakabalik ako rito. Yung huling beses na ako nakapag-preach dito ay nandun pa sa dating building at kalahati lang ang kasaroon. Ngayon lahat tayo nandito at ito'y nagbibigay din ng tuwa sa aking puso. Makita ko yung lahat sama-sama sa isang lugar, pagpurihin ng Diyos at pasalamatan si Jesus sa kanyang ginawa para sa atin. At isang ginawa ng Diyos para sa atin, narinig din natin kaninang umaga sa Sunday School. Sana on time kayo at narinig din ninyo ang mensahe na yun na isang malaking pagpapala sa atin, hawak natin ang salita ng Diyos. Kinakausap tayo ng Diyos. Imagine, siyang lumikha ng langit at lupa, siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siyang Diyos na banal, pero bumaba siya para kausapin ang mga tao tulad natin. At isa sa mga blessing na nasa Bible, ang mga pangako ng Diyos. Imagine, siya na wala namang utang sa atin. Tayong may utang sa Kanya, buhay natin, hininga natin, lahat ng bagay na nasa atin, utang natin sa Kanya. Pero wala naman siyang utang sa atin, pero siya ang nangako sa atin, sa mga tao tulad natin. At ang isa sa mga precious promises ng Diyos sa atin ay matatagpuan natin dito sa Mateo, Kapitulo 11, Matthew chapter 11. At basahin natin itong huling bahagi ng chapter, verse 25 up to verse 30. Matthew 11, 25 to 30. At itong passage ay nagsisimula ng papuri sa Diyos. Si Jesus nananalangin at nagpupuri sa Diyos at ganito ang nakasulat. Matthew 11:25. Nang oras na iyon ay sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sangkot. Oo, Ama, sapagkat gayon ang mapagpala mong kalooban. Ang lahat ng mga bagay na ay ibinigay sa akin ng aking Ama, walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kung hindi ang anak, at sino mang piliin ng anak na pagpahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Basahin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasa." Manalangin tayo, hilingin natin ang tulong niya sa ating pagbubulay-bulay sa kanyang salita. Maramdaman natin na tayo'y kinakausap ng Diyos na dakila. Hindi lang ng isang tao nakatayo dito, kung hindi ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Siya'y nagsasalita rito sa kanyang aklat ng Biblia. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, napakaganda ng inyong mga pangako sa amin. Kinakausap niyo kami. Sino kami? Mga taong mga rebelde, mga taong nagkasala sa inyo. Ngunit kayo ang bumaba. O Jesus, kayo ang pumunta rito sa lupa, at galing sa inyong labi ang aming nabasa. Galing sa inyong puso ang pangakong ito na dapat kaming lumapit sa inyo, at kung sino man ang lumapit, makakatagpo ng kapahingahan sa aming kaluluwa. Naway mga taong nalulupay-pay ngayon, mga taong nabibigatan, ay makaranas ng kapahingahan galing sa inyong Espiritu. Ito ang hinihiling sa ngalan ni Jesus. Amen. Ewan ko kung napansin niyo rito sa panalangin ni Jesus, ang kanyang sinabi, verse 27, na walang makakakilala sa Diyos, Ama o Anak, kung hindi piliin ng anak ang kanyang mga pagpapahayagan
ng kaalaman na yun. Nakita niyo ba? At itong text na ito, pinoproklama ni Jesus ang pagkasuburano ng Diyos. Kaya nang sinabi niya sa Juan, Kapitulo 6, 44, walang makakalapit sa Ama, sa akin kung hindi ilahin siya ng Ama. No man can come to me except the Father draw him. Kita niyo ba? E di, kung magpulay-pulayan natin yun, at i-apply natin sa ating sarili, ako, ibig sabihin, hindi ako makakalapit sa Kanya kung hindi ako hilahin ng Diyos. Hindi ako makakakilala sa Kanya kung hindi ako pinili ng anak. Yan ang sinasabi ng Biblia. Maliwanag na maliwanag. Soberano ang Diyos. Kung sino maliligtas, hindi ito nagdidepende sa tao na tumatakbo, sa tao na may gusto kung hindi. Ito'y nagdidepende sa Diyos. Kaibigan, ang kaligtasan wala sa iyong kamay. Ang kaligtasan wala sa bulsa mo, ang susi nito. Ito'y manggagaling sa Diyos lamang. Yan ang maliwanag na sinasabi ng Biblia. Anong dapat mangyari? Kung iniisip mo, pinili ba ako? Hindi. Alam niyo, hindi natin masasagot yan. Kasi yan ang sekreto ng Diyos. Yan ang nasa puso niya. At hindi natin mababasa yun eh. Pero ang maliwanag na ating mababasa ay nakasulat dito sa talatang 28. Basahin ko ulit. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nalupaypay at upang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Yan ang para sa inyo. Yan ang maliwanag. Yung sekretong nasa puso ng Diyos, di natin alam yun. Pinili ba ako? Hindi. Maubos ang lahat ng bulaklak dyan. Pinili, hindi. Pinili, hindi. Hindi nyo malalaman. Pero ito'y maliwanag. Halik kayo. Sabi ni Jesus. Lumapit kayo. Sabi ni Jesus. Sino yun? Kasama ba ko doon? Sabi niya, kayo! Hindi, kasama kayo dyan. Sa imbitasyon, sa pagtawag ni Jesus na ating binabasa dito. Kaya kung ating pag-aralan, itong pangako ni Jesus, itong imbitasyon kumbaga ni Jesus, ay dapat nating intindihin ng buo itong sinabi niya dahil ito'y para sa inyo, bawat isa. At ang sinabi niya, makakahati natin sa tatlong bagay. Una sa lahat, ang mabigat na kalagayang binabanggit, mga taong nandulupaypay at mga taong nabibigatan. Pangalawa, isang utos na binigkas ni Jesus. Anong utos na yun? Halik kayo. Lumapit kayo. At pangatlo, may isang pangako ng pag-aalyo ng kapahingahan na totoong mangyayari kung kayo'y lumapit. Pangako na tiyak na matutupad dahil ito'y galing sa labi ni Jesus na hindi nagsisinungaling. Merong tatlong bagay na ating pag-aaralan sa umagang ito. Una sa lahat, itong kalagayang pinag-uusapan. Dalawang salitang ginamit dito, kayong lahat na nandulupaypay. Una sa lahat, napapagod. Kailan tayo napapagod? Well, siyempre, napapagod tayo kung kulang sa tulog. Dahil na, baka kayo kulang sa tulog ngayon. Pero ba akong kinakausap, inaantok? Alam niyo, trabaho niyo kung inaantok kayo, trabaho niyo, nag-isip! Ang inyong sarili! At trabaho ko rin, napansin ko kayo, ha? Trabaho ko din na tulungan kayo para hindi kayo tuloy na matutulog ng isang oras. Alright? Now, kung pagod tayo dahil kulang sa tulog, isang bagay yun. Pero alam nyo, ang mahirap na kalagayan, mga taong trabaho, pero walang bunga. Walang resulta. Walang nangyayari. Parang, mga tao, kung nalulunod sa utang, trabaho para bayaran ng utang, pero parang lalong nalulunod sa utang. Nakakapagod yun. Ewan ko kung naranasan nyo yun. Trabaho
sige ng sige, bigay ng bigay. Pero wala namang liwanag sa dulo ng tunnel na yun. Parang walang katapusan. Nakakapagod ang ganitong sitwasyon. Pero alam nyo, kung tutuusin, maraming taong ganoon. Trabaho ng trabaho para kumita ng pera, pero ang pera hindi nakapagbigay ng tunay na tuwa sa kaluluwa. Tunay na satisfaction. Napansin din, banggit ni Pastor George kanina, yung ganong pangyayari. Mga tao na nagbibigay ng buong buhay nila para kumita ng pera. Ay, kasi pala yun sa Psalm na binasa kanina. Psalm na binasa sa umpisa ng service. Napansin nyo ba minsan na kung paano inayos ng Panginoon lahat ng bagay para magsama-sama? Well, anyway, Sunday school at saka yung Psalm na binasa kanina, magandang introduction sa ating pag-aaral ngayon. May mga tao, sige ng sige sa trabaho para kumita ng pera, pero hindi ito makakaligtas sa kanila. Alam niyo, ako'y nakapag-Bible study sa iba't ibang dako rito sa Pilipinas, sa mga mahihirap sa squatters area, pati na rin sa mga bahay sa Ayala, Alabang. Isang napakayaman na pamilya, maraming pera, pero sa lahat ng mga napupuntahan ko, siguro yung pinaka-depressed na tao nandun sa Ayala, Alabang. Maraming pera, may kaya. Kung ano gusto nga, maraming sasakyan, hindi kasya sa garahe dahil sa dami ng sasakyan. Pero nakaka-depress pa rin ang buhay. Hindi solusyon. Huwag niyong, gusto kong kausapin ng mga medyo bata pa rito, huwag niyong aksayin ang inyong buhay sa paghahanap ng pera. Kasi sinasabi ng nila, ito ay lumilipad, biglang mawawala at hindi nakapagbigay ng satisfaction sa inyo. O di kaya, mga kabataan o mga binatang dalaga, inisip nyo, kung sana may kasintahan ako, kung may kasintahan, kung may asawa. Isipin nyo rin, mga, hindi siguro dito sa church, masaya lahat ng mga may asawa dito. Pero isipin nyo, mga kakilala nyo, may asawa, pero miserable ang buhay. Kanilang asawa ay sakit talaga sa ulo. Sakit sa puso. Hindi yan ang solusyon sa buwan mo. Mabigat na kalagayan. Nandulupay-pay. Weary sa paghahabol ng kanilang kagustuhan. Ngunit kung naaabutan, kulang pa rin. Sabi sa Isaiah chapter 55, basahin ko sa Tagalog, Isaiah 55, verse 1 hanggang 3. Dahil dito, maraming taong nalulupay-pay. Isaiah 55, sabi, O lahat ng nauhaw, pumarito kayo sa tubig, at siyang walang salapi, pumarito kayo. Kayo'y bumili at kumain, pumarito kayo. Kayo'y bumili ng alak at gatas na walang salapi at walang halaga. Kayo'y gumugugol ng salapi sa hindi pagkain at ng inyong sahod sa hindi nakakabusog. Pakinggan ninyo akong mabuti at kainin ninyo kung ano ang mabuti at malugod kayo sa katapaan. Ang inyong tainga ay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin. Kayong makinig upang inyong kaluluwa ay mabuhay. Ako'y magipagtipan sa inyo ng walang hanggan ayon sa tapat na kahabagang ipinakita kay David. Tipan ng Diyos, awa ng Diyos, aliw ng Diyos, biyaya ng Diyos, binibigay niya walang presyo, libre. Yan ang sinasabi. Huwag niyong aksayin ang inyong buhay sa paghahabol ng mga bagay hindi nakapagbigay ng satisfaction sa inyo. Yan ang isang dahilan kung bakit nandulupay-pay ang mga tao. Pero alam niyo, isang trabaho na kung tutusin, mga tao trabaho ng trabaho, sige ng sige, pero walang bunga yan. Alam niyo kung ano yun? Mga taong gusto maging katanggap-tanggap sa Diyos sa pagitan ng sariling sikap.
mga Hudyo, noong panahon ni Jesus, ganun sila. Inisip nila, di sa paggawa ng mga utos ng Diyos, ng 10 utos, ako'y magiging kalugod-lugod sa Diyos. Ganun din si Pablo, inamin niya. Noong wala pa kay Jesus, sinubukan niyang gawin lahat ng utos ng Diyos, sige ng sige, at sunod ng sunod. Pero ang problema, nung nakilala niyang puso, sino siya kaya? Ang puso niya, nakita niya, hindi kaya. Maaaring sa panlabas, sa tingin ng tao, mukhang okay siya, mukhang mabait siya, mukhang mabuting tao, pero sa loob niya, alam niya, makasalanan siya. At alam niya kung siya'y humarap sa Diyos, yung dapat niyang gawin, ay hindi niya ginawa. At sinabi niya, lahat ng panlabas na relihiyon na yun, lahat ng panlabas na pagsunod sa Diyos, ay basura lamang sa paningin ng Diyos. Baliwala. Imagine, maraming taong relihiyoso. Bumabangon sila maaga para magsimba araw-araw. At nagbibigay ng kusa, ng salapi, ng anuman. May kausap ako the other week na na-interview namin sa Salitran. Dati siyang devotee ng isang imahe. At maraming perang binigay niya, nagtrabaho sa abroad, at pinadala niyang pera dito sa Pilipinas, para sa kanyang pamilya, kung hindi, para maging maganda yung damit ng imahe. May ginto, may mga jewels, yung damit na yan, may alahas, yung imahe. Yung pamilya niya siguro naghirap, kaya hindi walay sa kanyang asawa. Pero, wala namang nangyari. Hindi siya naligtas ng kahoy na yun. Bigay ng bigay, trabaho ng trabaho, walang silbi. Nakakapagod! Ikaw, baka may kausap din ako dito. Iniisip ko, pero ako'y reliyosong tao, ako'y mabuting tao. Pero kung ikaw'y humarap sa Diyos, at tingnan mo nga ang salamin ng salita ng Diyos, at makikita mo rin, pagkatapos ng lahat ng trabaho mong iyon, wala rin. At kung hindi mo pa nararamdaman, sana ngayon ay maramdaman mo nga, ikaw ay nalulupay-pay dahil walang silbi ang lahat ng trabaho mo. Wala nga. At mga kapatid, meron din akong salita sa inyo rito. Meron din mga Kristiyanong minsan, kumbaga, nakakalimot at nalulupay-pay na rin dahil iniisip nyo, dapat paglingkuran ng Diyos, dapat paglingkuran ng Diyos. At sinusubukan nyo, paglingkuran ng Diyos, at gaya ng sinabi sa Biblia, sa lakas ng laman. Alam mo, mapapagod na rin kayo dyan. Anong sinabi ni Jesus? John 15:5, isang paborito kong verse, hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Pero alam niyo, may mga Kristiyano, mga kapatid, sinusubukan nilang paglingkuran ng Diyos, mag-pray, mag-share, pero kung hindi lumapit kay Jesus, kung hindi manatiling malapit kay Jesus, naubusan sila ng lakas, manalupay-pay na rin sila. Baka ikaw din yun. Panginoon, narinig ko na mo sa iyo, pero ubus na. Itong salita ay para din sa inyo. Para din sa mga kapatid. Nandulupay-pay, iwalay kay Jesus, matutuyo ka rin, at mapapagod na rin. Yan ang unang word. Natibigata, nandulupay-pay, ibig sabihin, napapagod, pero ang pangalawang word, dapat din natin pansinin. Bago tayo dumakaroon sa utos ni Jesus. Nabibigatan, ika ni Jesus dito sa Mateo 11. Nabibigatan. Now, kung tutusin, ito ang kalagayan ng lahat ng mga makasalanan. Alam nila o hindi, nabibigatan. Kasi minsan, tulad sa isang taong, ako nakaakyat din ako sa tatlong bundok dito sa Pilipinas, sa Makiling, pinakababa siguro, sa Gandaon, sa Negros, nakaakyat din ako doon, at sa Mangpula.
dito sa Luzon. Matataas na bundok. Nakakapagod. Pero alam nyo, bagamat habang nag-aakyat ka, hindi mo nakikita yung dala mo sa iyong likod. Nakikita mo yung dala ng nasa harapan mo. At maaaring isipin mo, ay, ang bigat ng dala niya. Isipin nyo, yung stove, yung dilata, yung mga extra na damit na tuyo kasi uulan, at yung tent, ang bigat. Pero kung yun ang isipin mo, yung bigat na nasa kanya, kung tutusin, dahil sa naramdaman kong pagod, hindi ko nalimutan, hindi ko kaya kalimutan yung dala kong mabigat din. Pero alam yung mga makasalanan, minsan, hindi nila nakikita, hindi nararamdaman yung bigat ng kanilang sariling kasalanan kasi iniisip lang nila yung ginagawa ng iba. Grabe yung kapitbahay ko! Grabe yung tawin, yung mga tao sa opisina ko, tingnan nyo sila. Yung kamay nila nandun sa pera ng ipos Yung grabe ang ugali ng mga yun. Nagreklamo tungkol sa ugali ng iba, pero nalilimutan nila na meron din silang dalang mabigat. Kasi mandaraya ang puso ng tao. Sabi sa Jeremiah 17:9, ang puso ng tao ay napakadaya, na mandaraya talaga. Sino nakakaintindi dito? Huwag mong kalimutan, kaibigan, may dala ka na din. At itong sinabi ni David, Psalm 38, ginamit niya ang ganito ring term sa Psalm 38, at least sa English, pero hindi ko lang sa Tagalog ngayon, no? Ko lang na titingnan. Psalm 38, verse 1. Mga awit, 38. Alam natin mabigat din ang kasalanan ni David. At maring inaala-ala niya rito yung kanyang nagawa kay Bathsheba. Sinabi niya, O Panginoon, sa pagkagalit mo ay huwag mo akong sabuhayin. Ni sa iyong pagkapuot ay huwag mo akong sumbilin. Sapagkat ang iyong mga palaso ay sa akin ay tumimo. At umisil sa akin ang kamay mo. Walang kaginhawaan sa aking laman dahil sa iyong kabuutan. Walang kalusugan sa aking mga buto dahil sa aking kasalanan, sapagkat ang mga kasamaan ko ay nakarating sa ibabaw ng aking ulo. Ang mga iyon ay gaya ng isang pasan na napakabigat para sa akin. Nakita nyo? Anong pasan na nararamdaman ni David? Ang bigat ng kanyang kasalanan. Kaya ang sinabi ni Jesus, palagay ko dito tinuturo yung bigat ng kasalanan. Nararamdaman niyo ba? Naranasan niyo ba yun? Meron kayong nagawa at pagkatapos, inisip niyo, ang sama ko talaga, ba't ko ginawa yun? Ba't ko sinabi yun? Sana may sipro ang bibig ko. Na alam kong hindi mo dapat kumipo, pero sinabi ko pa yun. Meron kayong ginawa. Alam nyo, mga lunya, nasira ang buhay. Dahil sa pita ng laman. Mga tao nakakasira talaga ng sariling buhay. Minsan, doon lang nararamdaman yung bigat ng kasalanan dahil nahuli. Pero kung tutusin, kahit anong kasalanan, hindi ka nahuli, nakaalam mo, ligtas ka dahil walang nakapansin. Napansin ito ng Diyos. At sa huling araw, haharapin mo siya, haharap ka sa Kanya. Doon mo makikita ang bigat talaga ang iyong dala. Heavy burden, napakabigat. At ang bunga nito ay takot. Sabi sa Book of Hebrews, nakakatakot mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Bakit? Dahil ikaw ay makasalanan at siya ay banal sa kanyang paghuhusga. Ito'y nakaproduce din ng takot sa kamatayan. Kung alam mo,
na wala ka pang kaugnayan sa Diyos, wala kang kapahingahan, wala kang kapayapaan sa Diyos, at alam mo kung ikaw ay mamatay ngayon, haharap ka sa Kanya, na dalisay at banal. Paano? Kaya mga tao, may kausap akong inamin niya sa akin, takot siyang matulog. Kasi kung matulog man siya, baka hindi magising. At saan siya didiretso kung gano'n? Kaibigan, mabigat talaga ang pasanin ng kasalanan. Yan ang sinasabi ni Jesus. Yung mga nanulupay-pay, napapagod dahil walang kita ang kanilang trabaho, subukan mo maging matuloy sa harapan ng Diyos, walang bumayan. Nabibigatan dahil kasalanan ng dala. Anong gagawin ko? Naging desperado na. Alam ko, karamihan ng mga tao hindi nakaramdam ng, ay, desperado na ako. Pero kung tutusin, kung wala ka pa kay Jesus, desperado ang iyong kalagayan. Ganito ka na, gaya ng sinasabi ni Jesus. Nalulupay-pay, nabibigatan. Lahat ng mga kasalanan, kung tutusin, ganito nga ang kalagayan. At panalangin ko, you know, it sounds almost cruel or malupit kung sabihin ko, gusto mong maramdaman nyo na nalulupay-pay kayo at nabibigatan kayo. Pero gusto mong maranasan nyo yun kung wala pa kayo kay Jesus. Kasi kung hindi kayo magiginig sa kanyang sinabi. At dito tayo dadako ngayon sa utos na binigkas ni Jesus doon sa Matthew 11:28. Anong sinabi niya? Halika kayo! Lumapit kayo! Now, yan ay utos. At ang ibig sabihin ni Jesus, iwanan nyo ang inyong pasanin, iwanan nyo ang inyong kapaguran, at lumapit na kayo sa akin. Talikuran nyo, iwanan nyo lahat ng mga iyon, at ang kasalanan, iwanan nyo rin. Kasi yun ang dahilan ng kapaguran, ng kabigatan. Talikuran nyo yun, at lumapit kayo sa akin. Kaya nang sinasabi ng isang awit English naman ang babanggitin ko, just as I am, I'm sure you heard this song, just as I am, and waiting not, to rid my soul of one dark blot, to thee whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I come. Sabi ni Jesus, halika. Sagot ng kalwa, o di, Jesus, dumarating na ako, palapit na ako. Pupunta na ako dyan. Just as I am, though tossed about with many a conflict, many a doubt, fightings and fears within, without, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am, poor, wretched, miserable, blind, sight, riches, healing of the mind. Yes, all I need in thee to find, O Lamb of God. I come. Just as I am, you will receive. That's His promise. Just as I am, ganito ako, ganito kasama, ganito kapangit, ganito kabubo, ganito kababa. Just as I am, you will receive, will welcome, pardon, cleanse, relieve. Because your promise, I believe, O Lamb of God. I come. I come. Yan ang sinabi ni Jesus. Simple lamang. Hindi naman kailangan pag-aralan, kailangan pumasa sa exam, kailangan gumawa ng maraming himala, hindi kailangan gumawa ng maraming good works. Ang sinabi lang niya, halika kayo. Halika kayo. Come to me. Ganito ang sinasabi niya ngayong umaga. Lumapit kay Jesus. Pero hindi lang yun ang kanyang sinabi. Tingnan natin ang susunod na talata, Mateo 11:29. Sinabi pa ni Jesus, pasanin ninyo ang aking pamatok. Teka muna. Dada ko, alisin niyang pasanin ang pasan. Tatanggalin niya, oo, pasan ng kasalanan. Pero papalitan ito ng pasan ng kanyang pamatok. Teka muna.
Mabigat yun. Mahirap yun. Hindi naman. Kasi sinabi niya, ako'y maamo at may pagkumbabang puso at makatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa sapagkat madaling dalhin ang aking pamato at magaan ang aking pasan. Now, alam natin pamato, mag-aararo tayo. Pero itong pumatok ni Jesus, pansin natin, kaninong pumatok yun? Kay Jesus. Ibig sabihin, hindi ito yung pang-isang karabaw lamang. Ito ay para sa dalawa. May dalawang ulong papasok dito sa pumatok ni Jesus. Alam niyo kung sinong isa? Si Jesus yun. Isa siya dito. Sasama tayo sa Kanya. Pumatok ni Jesus. Sino kaya magdadala ng bigat dito? Hindi ikaw. Si Jesus yun. Anong sinabi niya? Hiwalay sa akin. Wala kayong magagawa. Pero kung siyang kasama, isipin natin. Well, marami tayong magagawa kung siya'y kasama natin sa pamahalaan. At dahil doon, dahil siyang kasama, ito'y magaan. Ito'y madali. Hindi ito mahirap, hindi ito mabigat. Ang mga utos ni Jesus, ang paglilingkod kay Jesus, pagsunod sa kanyang kagustuhan, kalooban, ay napakasarap gawin. Kasi siya kasama. Siya'y laging nandun. Kaya niya sinabi, pasanin niyo ang aking ato. Siya'y maamo, siya'y pagumbabang puso at madaling gawin ito. Dahil siya'y nandun. Now, isipin natin, just sandali lang, i-compare natin, okay? May pasanin tayo ngayon, kasalanan. May amo tayo ngayon, sino yun? Si Satanas. Kung wala pa kay Jesus. Ano bang binibigay ni Satanas? Isipin natin. Pinapangako ni Satanas ay kaligayahan. Pera, maaari. Kung anong gusto ng laman, maaari. Pinapangako niya sa atin. Pero anong binibigay? Si Satanas patapat sa salita. Alam niyo ang sinasabi ng Biblia, siya ang haba ng pagsisinungaling. Magpiniwala pa kayo dyan sa mga pangako ni Satanas? Wow. Ang pangako niya hindi natutupad. Kasi ang binibigay, ang kamayaran ng kasalanan ay kamatayan. At sinabi rin ng lumang tipan, ang kalwa ng masasama ay magiging miserable. The soul of the wicked, the way of the wicked, ang daan ng masasama ay mahirap. Kahirapan, kalungkutan, kabigatian ang ibibigay ni Satanas. Pero si Jesus naman, yung pamatot niya, ang ibinibigay niya ay aliw, kapahingahan, kapatawaran, kaganatang walang halong kasamaan. Yan ang mabuting pamatot. Pero hindi lang yun ang sinabi niya. Right? Sinabi niya, halika kayo. Sabi niya, kunin niyo, pasanin ninyo ang aking pamatok, pero meron pa. Verse 29, matuto kayo sa akin. Again, kamangha-mangha sa akin yung sinabi ni Pastor George kanina, binanggit niya ang isang halimbawa ng nakilala niya sa Cambodia. At hindi yung eksaktong kwentong yun ang aking gagamitin halimbawa. Pero in general, may kilala ba kayo ng taong bago naligtas, hindi mahilig magbasa? Parang hindi marunong magbasa. Pero nung naligtas, biglang nagkaroon ng hilig. Kung kausapin mo siya doon, dati, anong favorite book mo? Book? Ano ba yan? Ano kong book? Ginagamit kong pangbukas ng pinto para hindi madala ng hangin. Yung, ginagamit kong pang bigat sa tablecloth para hindi lumipad. Parang gano'n lamang ang libro sa kanya. Pero nung naligtas, biglang nagkaroon ng hilig. Gusto magbasa, pinag-aralan niya. Berkhoff, Systematic Theology. Hindi lang yun. Siyempre, simulan sa Bible. Nagkakaroon ng hilig
sa mga libro. Nag-aaral na dating may phobia sa pag-aaral. Bakit? Kasi ngayon, gusto niyang matuto kay Jesus. So, gusto niyang makilala lalo si Jesus. Kaya siya'y natututo kay Jesus. Doktrina, katotohanan tungkol sa Diyos, tungkol sa tao, tungkol sa kalikasan, paglikan ng Diyos, tungkol kay Jesus, tungkol sa kaligtasan, tungkol sa buhay. Gusto malaman. Kaya nag-aaral. At itong eskwela ni Jesus, sinabi na matuto kayo sa akin, napaka-practical. Paano mamuhay? Paano lumakad dito sa lupang madilim? Napaka-ganda ng kwento ni Pastor George kanina, yung babae sa Cambodia, no read, no write. Pero nung naligtas, nagkaroon ng uhaw sa salita ng Diyos. Kaya nang sinabi, matuto kayo sa akin. Ang sagot ng puso ng isang Kristiyano, opo! Turuan niyo ako. Ako'y inyong alagaan. Now, ang huling punto, ikatlong punto ng ating mensahe ngayon, balikan natin ang Mateo 11, may pangako. Yan na, pangako nga. Ang sinabi ko sa inyo, lumapit kayo sa akin, ika ni Jesus, at kayong lahat na nanulupaypay at lupang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ang Lord is kapahingahan, first of all. Eh, nabibigatan, napapagod, nanulupay-pay, malapit ang bumigay. Pero, kapahingahan. Parang, yung kaluwang napapagod, kaluwang nabibigatan, biglang kakayo ulit. Biglang may sigla. Bakit? Kasi, binigyan ni Jesus ng kapahingahan. Kapahingahan sa bigat ng kasalanan. Kapahingahan sa trabaho na walang bunga. And may bunga yung paglapit kay Jesus. May tunay na silbi ang trabaho yun. May tunay na kaligayahan nagiging resulta. Hindi yung pansamantala lamang na nawawala kagad. Kung hindi yung magpakailan pa. Kapahingahan. Pero saan galing? Hindi ito galing sa bote. Dito galing sa droga. Dito galing sa laman. Ito'y galing, napansin nyo, kay Jesus. Kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. In other words, hindi nyo ito magbibili dito sa lupa. Hindi nyo ito makukuha sa sariling sikap. Hindi ito binibigyan ng kapong tao na, ay, kung ganitong girlfriend ko, kung ganitong boyfriend ko, sana, kung ganitong asawa ko, yung asawa ko, sa gitulong, pero kung siya ang asawa ko, hindi galing sa tao. Galing kay Jesus. O tao, Diyos na nagkakaroon ng tao. Galing sa Kanya lamang ang kapahingahan. At pansinin niyo, ito'y kapahingahan saan? Sa inyong, verse 29, sa inyong mga kaluluwa. Now, siyempre, alam niyo, mas yung mga Kristiyano, minsan napapago ng katawan. Minsan mga Kristiyano, inaantok din sa habang nagsisimba sa church. No, maski Kristiyano, aminin ko ako din minsan, kung hindi ako nagpipreach. Aminin ko, kaya ako naawa sa mga inaantok. Now, pero ang binibigyan ng tunay na kapahingahan, kaluluwa. Kaluluwa. Puso, kaugnayan sa Diyos. Wala na akong alalahanin, wala na akong problema sa kaluluwa dahil tama na yung aking kaugnayan sa Diyos. Pinatao na lahat ng aking kasalanan. Kung ako'y humarap sa Kanya, wala nang alalahanin, hindi maubos ang aking kubo sa pag-aalaala. Kung ako'y mamatay, anong nangyayari? Dahil alam ko, kung ako'y mamatay ngayon, kung ako'y mahalatag dito sa harapan niyo, didiretso ako sa presensya ng aking tagapagligtas. At tatanggapin niya ako. Hindi dahil sa aking trabaho, hindi dahil sa aking preaching, na 30 years plus ako nag-preach, hindi dahil doon, kumilit dahil lamang sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, dahil sa kanyang pagsunod sa lahat ng utos ng Diyos. Dahil sa Kanya, may kalayaan, may kalikasan, may kapatawaran, may kapahingahan.
Kaibigan, gusto ko kayong kausapin sa pagwawakas ngayon sa pagtatapos. Dito sa mensahe nito, ito'y pangako ni Jesus na hindi marunong magsinungaling. Matapat ang salita ni Jesus. Ikaw, nabibigatan ka? Nanulupay-pay? Alam kong dapat kung hindi mo nararamdaman, dahil sa kasalanan mo na maaaring hindi mo nakikita. Kita mo kasalanan ng ibang tao, pero isipin nyo, may dala ka rin na napakabigat. Handa kang humarap sa Diyos? Hindi. Lumapit kayo. Sundin yung simpleng sinabi ni Jesus. Hindi kayo! Lumapit kayo! Talikuran yung kasalanan. Lumapit kay Jesus. Pangako niya, kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan sa lahat ng mga ito. Lumapit kayo. Ngayon na, walang excuse. Alam ninyo dapat gawin. Pero mga kapatid, meron din salita sa inyo. Nalimutan niyo ba ito? Meron ba akong kinakausap na Kristiyano na parang feeling mo, ako yatang kinakausap niya. Nalulupay-pay na rin. Nabibigatan na rin ako. Maraming trabaho, maraming dapat gawin. Sa bahay, sa trabaho. Kayo ba yun? Kapatid, huwag mong kalimutan ang sinabi ni Jesus na kayo'y lumapit sa Kanya nung naligtas kayo. Pero alam niyo, bawat araw, lahat ng sitwasyon natin sa buhay, kailangan pa rin sundin ang sinabi ni Jesus. Pangako pa rin niya sa atin. Lumapit kayo, halik kayo. Kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kasi yung pumato na ito, kung inyong buhatin niyo ng pasanin na mag-isa lamang, hindi niyo kaya yun. Siyempre, mabibigatan kayo dyan. Pero itong pasanin, itong pumatok na ito, huwag mong kalimutan, kasama si Jesus dyan. Kailangan mo siya. Hindi mo kaya mag-isa. Araw-araw lumapit sa Kanya. Araw-araw manalangin. Araw-araw mag-ibang-fellowship ka kay Jesus. Dahil ang sinabi ni Juan, our fellowship is with the Father and the Son. Sa ministry, alam niyo dapat din ipag-pray ng pastor. Kasi minsan sa ministry, sa pag-preach, linggo-linggo, kaya maganda ng mensahe, kaya mag-aaral, maraming asikasuhin, mga miyembro tumatawag, ating gabi, pastor, may problema ako. Tapos kailangan puntahan maaari, nakakapagod ng ministeryo ng paglilingkod sa Diyos. Pero, sa gitna naman ito, maaaring kalimutan din ng isang pastor. Sinasama po ang sarili ko dito na kailangan ng lakas ni Jesus. Hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Pag-pray nyo rin ng pastor nyo. Pastor George, huwag po rin kalimutan ang sinabi ni Jesus dito. Lumapit kayo. Bawat isa, mga kapatid, lumapit tayo. Pa rin, araw-araw. Mga wala pa kay Jesus, ngayon na rin, ngayon na nga. Lumapit na kayo. At totoo ang pangako ni Jesus, kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Tayo mo'y